Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ang ating kwento ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay seswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito ay mas lalo kang seswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Pagbati ng isang magandang gabi po sa iyo, Sir Chris, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ray, naninirahan dito sa Negros Occidental. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang aking karanasang kailanman ay hinding-hindi ko malilimutan. Nangyari ang kaganapang yon taong 1999 sa liblib na baryo ng Sipalay. Nang mga panahong ito ay nasa edad 15 taong gulang pa lamang ako. Ang nakababata ko namang kapatid ay sa pagkakatanda ko ay nasa mga edad 9 na taong gulang. Nakatira kami sa isang liblib na purok dito sa Negros. Nang mga panahong ito ay kakaunti pa lamang ang mga naninirahan sa purok, kaya naman halos magkakalayo ang mga kapitbahay. Ang kinatitirikan ng bahay namin, Sir Chris, ay malapit lamang sa paanan ng gubat. Mga 3 minuto lang din mula sa bahay papunta sa sapa. Isang beses, may bagong saltang kapitbahay na medyo malapit lamang sa bahay namin ang kubong kinatitirikan ng Ale, na tawagin na lang po nating sa pangalang Nanay Nita. Yari sa kawayan ng dingding at pawid naman ang bubunga ng bahay ni nanay. Sa pagkakaalam ko, Sir Chris, ay naglalaro sa edad 40 hanggang 50 ang edad ni Nanay Nita. Masasabi kong kahit na nasa ganoong edad na po si nanay, ay napakaganda niya pa rin. Nung una nga ay napagkamalan ko siyang dalaga at ang akala ko ay nasa edad 25 lamang siya o higit 30 lamang. Mag-isa lamang sa buhay si nanay. Ika niya pa nga, nagkaroon umano siya ng kinakasama noon pero iniwan lamang siya nang walang paalam at sinama pa nito ang sanggol nilang anak. Dahil sa labis na kalungkutan na naramdaman niya ay napagpasyahan niyang lumipat ng bahay at doon nga sa lugar namin niya napagpasyahang tumira. Sa paglipas ng mga araw at linggo ay naging malapit ang loob ng bunsong kapatid ko kay nanay. Papaano ba naman kasi, Sir Chris? Halos araw-araw ay nagdadala ng nilagang karne si nanay. Aliw na aliw siyang pinagmamasdang nilalantakan ng bunso kong kapatid ang nilagang karning dala niya. Ang palagi niya pang sinasabi noon sa kapatid ko, kumain lang daw ito ng kumain para mas lalong tumaba. Napaka-cute daw kasi tingnan at nakakagigil ang bata kapag mataba. Ano ka ba naman, Nay? 9 na taon na yung anak ko. Ilang taon na lang ay magdadalagitan na. Mahirap na kapag tumaba ng gusto yan. Baka tuksuin siya ng mga kaibigan niya sa eskwelahan o kaya naman yung mga kaklase niya. Minsang wika pa ng aking ina nang muling nagdala na naman ng nilagang karne si Nanay Nita at hinanap si Nia. Kung hindi niyo po na itatanong, Sir Chris, bata pa lamang ng kapatid kong yon ay sakitin na. Kaya alagang-alaga siya palagi ni Mama. At hanggat maaari ay ayaw ni Mama na mapagod siya dahil muli na naman siyang aatakihin ng hika kapag natuyuan ng pawis sa likod. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga maiwasang pagmasdang kumain si Mia. Naaalala ko kasi sa kanya ang anak kong babae. Alam mo naman kasi na babae din siya. At nasisiguro kong paglaki noon, kasing ganda rin ni Mia ang anak ko. Malungkot na wika ni Nanay Nita. Nakaramdam ng lungkot ang aking ina matapos sabihin iyon ni nanay. Nakita ko pa nga sa mga mata ni Nanay Nita na parang maluluha ito habang binabanggit ang pangalan ng anak niya.
Isang beses, pasado 7:00 na ng gabi, hindi pa nakakauwi ang mga magulang ko galing sa Karatig Baryo. Piyesta kasi doon at naimbitahan ng mga ito. Dahil sa alam naming magkapatid na may inuman sa pupuntahan nila, kung kaya hindi na kami sumama. Sinabi naman ng aming inang mag-uuwi na lamang sila ng pagkain para makakain din kami ng masasarap na ulam pag uwi nila. Sanay naman kaming magkapatid na iniiwan sa bahay kahit abutin pa ng gabi sa ibang baryo ang mga magulang namin. Kaya't kampante kaming magkapatid na walang mangyayari sa amin ang gabing yon. Noong mag-aalas 8 na ng gabi, napagpasya naming magkapatid na matulog na. Kakatok naman sila mama kapag darating na at paniguradong magigising naman ako dahil mababaw lang naman ang tulog ko. Habang nakahiga na kami ng mga sandaling yon at nagpapaantok, nakarinig ako ng mahihinang pagpaswit ng tao sa ilalim ng papag na hinihigaan namin. Yari sa kawayan lang kasi ang sahig namin at may silong yon, Sir Chris. Noong una ay binaliwala ko lang ang naririnig. Baka kasi nagkamali lang ako ng pandinig o kaya ay guni-guni lang. Malabo naman kasing may magawing tao malapit sa bahay namin dahil nasa paanan na kami ng bundok nakatira. Subalit lumipas ang ilang segundo ay nakarinig na naman ako ulit ng sit-sit. At sa pagkakataong yon ay medyo malakas na yon. Nakaramdam ako ng takot at hindi ko napigilang magtaasan ng mga balahibo sa katawan. Binulungan ko ang kapatid kong wag muna siyang matulog at hintayin na lang namin ang aming mga magulang dahil may dalang mga pasalubong sila. Tumango naman siya at umayos ng higa. Maya-maya pa, hindi na sit-sit ng tao ang naririnig ko, kundi isa ng ingay na animoy baboy na humahagok sa silong ng bahay. Kinutuban na ako at napawika sa sarili kong parang may kakaiba na talaga. Sapagkat bukod sa umaalinsangan na ang paligid, ay iba na rin ang nalalanghap kong amoy. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng amoy ang nalalanghap ko, kung amoy ebak ba ng kalabaw o amoy patay na daga. Basta Sir Chris, ang masasabi ko lang ay nakakasulasok yon sa ilong. Binulungan ko ang kapatid ko at sinabihan siyang magkumot siya at huwag mag-iingay. Tapos ay naglakas na ako ng loob na silipin ng silong ng bahay sa kadahilan ng wala pa ring tigil sa pag-iingay ang hayop na nasa silong ng bahay. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng kawayan at noong makasilip na nga ako, halos hindi na ako makahinga sapagkat napako ang mga mata ko sa silong namin nang masilayan ko ang isang babaeng nakaluhod sa ilalim. Nangingintab sa langis ang buong katawan nito. Sobrang nakakakilabot ang itsura nitong nagbabaga ang mga mata, nakatingal at nakatitig sa hinihigaan namin. Naririnig ko rin ang mahinang pag-angil at ingay na animoy may halak ito. Mabuti na lamang talaga at kinalabit ako ng kapatid ko, kung kaya nakagalaw ako't napahinga ng malalim, na para bang sandaling tinakasan ako ng kaluluwa. Labis-labis ang kilabot na nararamdaman ko at parang mas gugustuhin ko pang mawalan ng ulirat upang sa ganoon ay hindi ko na makita ang nakakakilabot na nilalang na nasa silong ng bahay. Maya-maya pa ay naramdaman kong parang inaalog na ng nilalang ang dingding ng bahay at pilit na sinisira ang bintana ng silid namin. Hinatak ko ang kapatid ko at dinala sa kusina para kumuha ng itak. Hindi ko kasi pwedeng iwan siya sa silid namin at baka mamaya pagbalik ko ay natangay na ng aswang si Mia. Ramdam na ramdam ko ang takot na nararamdaman ni Mia. Gawa ng nangangatog na ang kamay niya habang hawak-hawak ko. Sinabihan ko siyang huwag matakot dahil hindi ko siya pababayaan. Nang makakuha na nga ako ng itak ay sandali akong napatigil. Nang sa walang ano-ano'y
kumakalabog na ang pintuan ng bahay. Mahigpit ang pagkakahawak ko kay Mia at iniawang na ang itak upang sa ganoon ay sa oras na mabuksan ng nilalang ang pintuan ay hahatawin ko talaga ito ng bitbit kong itak. Sige, subukan mo lang talagang pumasok, animal ka. Yari ka sa akin ngayon. Sambit ko sa sarili. Makaraan lamang ang ilang minuto ay narinig ko ang boses ni Papa sa labas ng bahay. Sumisigaw iyon at pinagbabantaan ng aswang. Narinig ko ang mga yabag ng nilalang na papalayo sa pintuan. Dali-dali na kaming naglakad ni Mia papunta sa may pintuan nang marinig ko ang aking inang sunod-sunod na kumakatok. Pagkabukas ko ay nasipat kong hinahambalos na ni Papa ng bitbit niyang itak ang aswang. Samantalang ang aswang naman ay patuloy na umaambang susugod sa aking ama at aakmang kakalmutin siya. Sa bawat pag-amba ng aswang ay hinahataw naman ito ni Papa ng itak. Hanggang sa agarang sinugod na nga niya ang aswang at walang habas na pinagtataga. Nang matamaan ng aswang ay nagsisigaw na yon at kumaripas ng takbo. Mabilis namang sinundan ni Papa at hindi siya pumayag na makatakas ang aswang. Dumaan ng ilang minutong katahimikan at tanging mga kuliglig sa gabi na lamang ang aming naririnig. Noong matanaw naming tumatakbong pabalik ang aking ama, ay niluwagan ko na ang pagkakabukas ng pintuan. Kaagad na nagtanong si Mama kung ano ang nangyari sa aswang na hinahabol niya. Napatay niya ba raw ang aswang? Tumango ang aking ama at sinabi niyang naabutan niya sa kagubatan ng aswang. Nataga niya iyon ng ilang beses at iniwang naghihingalo. Diyos me, mabuti na lang talaga at nakauwi tayo kaagad dito. Dahil kung nagtagal pa tayo, baka kung ano na ang nangyari sa mga anak natin. Sambit pa ng aking ina at niyakap ang bunso kong kapatid. Kinabukasan nga, Sir Chris, ay nalaman namin mula sa kumpare ni Papa na patay na daw ang kapitbahay naming si Nanay Nita. Nakita daw ang bangkay noon na nakahandusay sa tabing kalsada at maraming mga sugat ang babae. Nagkatinginan naman kami ng mga magulang ko at napagpasyahang puntahan ng bangkay ni Nanay Nita. Sa pagdaan nga ng ilang minuto at naroroon na kami sa barangay hall kung saan dinala ang bangkay ng babae, ay nakita ko ang suot-suot na damit ng bangkay na may bahid pang mga dugo at ang suot ng aswang na sumugod sa bahay kagabi ay iisa lamang. Nang makauwi na nga kami ay sinabi sa amin ni Papa na kumpirmadong si Nanay Nita ang aswang na sumugod sa bahay kagabi. Kaya pala palagi itong nagbibigay ng nilagang karne at gustong tumaba ng tumaba si Mia. Yun ay sa kadahilan ng pinagbabalakan na pala nitong biktimahin si Mia. Marahil ay nagkunwari lang ang babaeng yon para mapalapit ito kay Mia dahil sa anak nitong itinakas umano ng asawa. Pinatignan kami ni Papa sa albularyo dahil baka mamaya daw ay ibang putahe na pala ang nilagang karne na dinadala ni Nanay Nita sa bahay. Sinabi naman ng albularyong karne ng hayop ang binigay ng aswang. Wala iyong balak na yang gawin kami. Nito pa, mabango sa mga aswang ang may sakit. Siguro ay naamoy ng aswang ang karamdaman ni Mia, kung kaya't pinagbabalakan niya itong biktimahin. Pero wag na raw kaming mag-alala dahil nasa maayos naman ang kalagayan naming lahat. Magmula nga noon, Sir Chris, ay hindi na ako basta-bastang tumatanggap ng mga bigay-bigay ng mga kapitbahay na pagkain. Lalo na kung bagong salta lamang sa lugar namin. Maliban na lamang kung matagal ko nang kakilala ang nagbigay, ay tatanggapin ko. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Sir Chris. Maraming salamat po.